Magandang gabi sa inyong lahat, mga co-brothers, mga kapit Cobra. Simulan na natin, no, ang ating Pit Cobra Live. At with me, of course, ang ating ka-brother Doc ng bayan. Actually, yan, nandyan siya. Teka, medyo nawawala ako, wait. Ayan, check yung aking mga, ayan. So, pinakikilala, no, ang ating ka-brother Doc, si Doc Eric, no, siya ay isang veterinarian at of course experience in poultry, vet med education, small animal and sales and marketing din yan. At isang kabrad din natin sa Mason. Yan, isa din siya Mason. Ayan. So, Doc, magandang gabi sa inyo. Yes, Rico brother, good evening. It's a pleasure na nandito ulit tayo para pag-usapan yung Yes. mga mahalagang topic tungkol sa ating Tama. pagmamano. Okay, so ano ba yung topic natin? Pakita na natin sa screen. So, ito 'yon, para may idea kayo. Ayan. Wala. Wait. Ito. Yan. Pag ganito ang kulay ng ipot, may dilaw, may puti, may green ng inyong alagang manok, may sakit na yan, ano ang gagawin? Siyempre malalaman natin yan kay ka-brother Doc. Yan, ang ka-brad mong veterinaryo. So, ayan Doc. So, huwag na tayong paligo-ligo pa. Simulan na natin. Pag ganito, although mag-appear na rin naman din yung kung ano yung solution, pero magbibigay ng paliwanag si ka-brother Doc. Ayan. So, first step is yung yellow droppings, Doc. So, yellow droppings, usually, we associate this with colibacillosis, so yung E. coli. So, E. coli is not, hindi siya yung tipong na-infect lang doon sa manok. Ang E. coli, nandiyan na siya talaga sa manok. Kahit anong hayop may So, anong nangyayari ganito? Nai-stress ang manok. For example, Okay. pangit yung weather, mainit, biglang uulan, or galing tayo sa summer, biglang mag-i-introduce yung rainy season natin. So, nai-stress yung manok. O kaya naman, bigla tayong nagpalit ng pagkain ng manok. So, from one diet to another diet, nai-stress ng manok. So, yung mga bacteria natin na natural naman na naandyan, nagkakaroon sila ng opportunity para dumami. So, nagkakaroon ng balance. So, nagkakaroon yan ng iba't ibang reaction sa kanilang mga bituka. So, dumadami yung bacteria, dumadami yung protozoa. Ang isa dito ang magiging resulta, which is the usual, is nagiging dilaw yung ating ipot ng manok. So, pagka ditong dilaw, we already suspect na E. coli. Yes. So, it's bacterial, no? Bacteria. Infection. Okay. Hindi yan, bigla kayong tinamaan ng E. coli. E. coli is there. Hindi natin matatanggal yan. Ang kaya natin gawin is iwasan yung stress. Pero kung talagang na-stress na yung manok, pumangit na yung ipot niya, magpo-proceed na tayo sa medication. Medication is in the form of antibiotics. Okay. So dito sa ating screen, nakita natin itong TMPS. This is trimethoprim at saka Diazine. sulfadiazine. Diazine. This is usually the first line of defense. Usually, yung mga pinakaunang binibigay natin. Madali lang siyang gamitin panggamot. So, tutunawin lang natin yung powder, 1 teaspoon per gallon. For preventive, sabihin, hindi pa masyadong malala or ina-assume pa lang natin. Halimbawa, biglang pumangit ang weather, pwede na tayo magbigay. Pero ang siguraduhin lang natin, kumpletuhin natin at least mga 5 days, dire-diretso natin siyang bigyan. So every day yun, bibigyan natin siya. Yes, oo. Pero kung may tama na, gawin na natin 1 teaspoon per liter or
4 na kutsarita sa bawat galon ng tubig. So, yun ang ipainom natin. Parang extra ano na talaga, strength, no? Yung For treatment na yun. for So, treatment. kahit gumanda na yung ipot, tulad nung sinabi ko dati, kahit medyo umokay na siya, idiretso natin ang treatment kasi magkakaroon ng bacterial resistance. Pag nagkaroon ng bacterial resistance, si TMPS, hindi na siya gagana sa susunod. Medyo hindi na siya magiging mas mabisa. Same pa rin ang gamot, same ang quality, pero ang nag-iba ay yung kakayanan ng bakterya na kontrahin ang epekto noong TMPS. Yan yung nagiging problema. So, yung powder natin, yung water-soluble powder, ginagamit natin yan doon sa maramihan. So, halimbawa, nasa range, hindi natin pwedeng bigyan isa-isa. O kaya magtitimpla tayo para doon sa lahat ng nasa cording area for preventive. Mas maganda, bigay natin yung water-soluble powder, yung tinitimpla. Pero kung isa-isa lang na manok ang ating gagamutin, ito, mas maganda itong couplet. So, isang couplet, bawat isang manok sa loob ng at least 5 days. 5 to 7 5 days. 5 to 7. Treatment, ano? Yes, Although, nakalagay doon kanina, i-correct lang natin. It's more on the preventive yun. So, sa treatment side, tama yun, 5 to 7, nabanggit nga nito. So, ayan, meron na tayong solution. Sundin lang natin to, but syempre, mas marami yung mga ano na talaga. Although, CCO talaga, wala pa tayong sachet nito. Soon, maglalabas tayo nito. Abangan nyo lang. Pero pagdating sa mga warriors natin, ng mga manok natin, very important din talaga ma-maintain yung kalusugan nito. At lalo na pag may na-detect kayo, available itong TMPS couplet natin sa halos lahat ng tindahan dito sa Luzon. Ayan. So, next natin is ito. Ayan, Doc. White droppings. So, white droppings naman, ang salmonella, again, naandyan din siya. Mas konti siya kumpara sa E. coli, yung nagkukos ng yellow droppings. Pero itong salmonella, mas matindi ang tama niya. Mas high ang mortality ng salmonella. Pero just as the same, stress ang manok. Usually sa weather or mayroon siyang mababang immunity. Pero hindi, most common is nag-yellow droppings talaga. Pag nag-white dropping siya, medyo meron pa pang ibang problema sa iyong farm. So, the solution, again, is antibiotics. TMPS, malaki ang tulong nito. So, again, ulitin ko, pwede itong first line of defense natin para sa mga sakit na ito. Yellow droppings, white droppings, green droppings. Marami siyang pwedeng gawin. Mamaya i-explain ko ano pa yung mga antibiotics na kailangan natin at ibang gamot. Tapusin lang natin muna yung ibang mga sakit natin. So, ito na yung pangatlo natin, Doc. Green droppings. Okay. So, avian malaria, ang cause naman ito is protozoa. Ito naman, hindi siya cause ng isang natural na bacteria. Okay. Ito ay protozoa na dinadala ng lamok. So, ang mga ibon, tulad ng ating mga panabong na manok, ay kinakagat din ng lamok. So, di ba, meron silang exposed na skin dito sa may palong, dito sa may earlobes nila, dito sa mga parte na manipis ang balahibo or walang balahibo sa ilalim. Yan. Okay, dito sa hita, di ba, meron diyang hindi masyadong makapal ang balahibo. Doon sila pupunta. So, kinakagat yan, dinadala yan ng mga lamok. So, nangyayari ngayon dito, ang manok ay nangihina, namamayat siya pero malaki ang tiyan. Tapos pag biniyak natin, malaki ang atay, ang liver niya. So namamaga siya. Usually ang namamatay yung manok dahil yung protozoa
napupunta doon sa mga maliliit na daluyan ng dugo, binabarahan niya yon. So, hindi maganda ang circulation. So, ang pwede nating gamot dyan is, again, yung combination ng trimethoprim at saka sulfa, yung TMPS natin, pwede siyang gamutin dyan. Pero wala nang prevention. Kasi it is not caused by stress. Yes. So ito ay cause na ng talagang ibig sabihin, yung mga lamok natin may dala talaga sila. Maaaring galing sa kabilang farm or nadala ng isang sasakyan yung mga lamok, napunta dyan sa farm mo, unti-unti silang dumami. Kasi meron din siyang subclinical eh. So anong magandang gawin natin bukod dito sa paggamit ng TMPS? Yung panatilihin nating malinis. Wala masyadong mga damo. Yung yung malalagong damo, yung paligid natin para yung mga lamok hindi sila mamahay masyado doon. Tapos yung mga stagnant water natin, iiwasan natin. Basically, it's good farm management. Kailangan natin yan para maiwasan natin tong avian malaria. And kung tamaan man tayo ng avian malaria, magkaroon tayo ng green droppings na gano'n ang simptomas, namamayat ang manok pero malaki ang tiyan, nangihina, hindi na tumutuka, malamang meron tayong avian malaria. We have TMPS para tulungan tayo na gamutin yung ating mga manok. Okay. So, yan lang. Plain and simple. Meron tayong kumbaga yung gamot, no? Yung drug of choice, no? Para dito sa mga abnormal droppings natin. So, Doc, ano naman yung mga support na suplemento and other antibiotics na pwede rin makapag-treat and somehow prevent din yung mga ganito. Ang sunod nating antibiotic sa mga ito, for example, doon sa yellow droppings or doon sa colibacillosis, saka doon sa salmonella, yung amoxicillin pwede rin natin gamitin. Okay. Alam ko, available sa Pit Cobra yung amoxicillin. Yung 1 kilo powder natin. Yes. Actually, 1 kilo powder. Maganda na bumili ng 1 kilo eh. Kasi kung mas marami kang bala laban doon sa mga kalaban, mag-stock ka na. Kasi hindi naman pwede na TMPS lang lagi yung gagamitin natin. Halimbawa, buwan-buwan or every 3 months yan lang gagamitin natin. Especially kung malaki ang farm mo, mag-stock ka na kasi kailangan natin mag-rotate ng antibiotics. Ang isa pang antibiotics na magandang ilagay natin sa farm, itong enrofloxacin. Ayan, may 1 liter tayo niyan. At Yes. siyempre, yung 15 ml, yung smaller bottle natin. Oral drops. And even yung yung Lincospect. Yun ang ating L-spectrum B natin. Yes. Yung Actually, may kasama lang siyang bromexin lang siya. So kung meron siyang respiratory signs, pwede yung may bromexin. So yung lincomycin saka spectinomycin na combination, yung L-spectrum, pwede natin siyang gamitin as alternate. Well, actually, kung ako yung gagamit, mas gusto ko na may bromexin na. 'Di ba? Kahit paano ma-prevent yung incoming respiratory illness, 'di ba? Yes, especially yung halimbawa tinamaan ka ng salmonella or ng E. coli, yung ibang bacteria na natural na naman nandyan sa manok, pwede naman siyang maging opportunistic. Na maging problem sa respiratory. Biglang maging complex case. Mas marami ng sakit yung dumadapo sa kanya. Kasi nga, na-stress siya. Ang unang sign lang, usually, pag na-stress, yung ipot. Pero, pag talagang matindi, at tapos mahina pa talaga ang immunity ng ating mga manok, maaari pang may dumapon sa kanilang ibang sakit. So, kaya ang advice ko sa ating mga co-brothers is mag-stock na tayo ng gamot kasi
hindi naman siya masasayang. Kaya Magagamit. nga, no, ito, nabanggit niyo yung mag-stock. Itong ano natin, itong Pit Cobra Live is brought to you by Pit Cobra Medkit. Yan, galing na walang katulad. Dapat ito meron sa ano nyo, sa farm nyo o sa backyard nyo. Yan, yung guaifenicol, dewormer, TMPS, enrofloxacin, L-Spectrum B, nabanggit na ni Doc, amoxicillin na 1 kilo, Coxicure, pwede rin yan, yung 1 kilo. Lahat ng ating mga antibiotics, no, at ating mga antiparasitic, ayan, dapat meron kayo niyan. Again, Pit Cobra Medkit. Galing na Rico walang brother, katulad. nabanggit mo yung Coxicure. So, Mm. I think this is for coccidiosis. Alam mo yung Ito yan. coccidiosis, again, natural din siya na meron ang manok. Meron talaga siyang coccidia. Pag na-stress ang manok, pwede siyang biglang lumabas. Kung hindi siya mag-yellow droppings, pwede namang mayroong kasamang dugo. Pag may dugo yan, So, Doc, sorry. Itong dugo, automatic na ba yun? hindi. Coccidiosis na? Hindi, pag may dugo, most probably coccidiosis. Pero sisiw lang ba o even yung mga ano na? Ang most Stags and prone cocks? ay sisiw. Sisiw. So, less than 10 days old, tinatamaan na talaga. So, as preventive, binibigay talaga natin ang anti-coccidial drugs like itong Coxicure. Na Amprolium. Binibigay talaga natin yan sa sisiw pa lang. Pero kahit malalaki na, pwede pa ring tamaan. Especially pag na-stress. Halimbawa, na-stress ang manok, pangit talaga ang weather. Halimbawa, ganitong weather na sobrang init. Tapos, Sobrang init. biglang may pumasok na low pressure area. Halimbawa, ngayon sa Mindanao, may pumasok na low pressure area. Ay, congrats pala kay sa inyo, sa Pit Cobra. Meron na tayo sa Mindanao. Pakita ko lang. Since nabanggit nyo. Ayan, nandito na tayo sa Mindanao. Sa May, no, abangan nyo na mag-i-start na maging available yung mga produkto ng Pit Cobra. Kontakin lang yung number na yan. Shout out kay Nat Manansala, si Arvin, at syempre si Romel Malimban ng DM Stealth Game Farm, ang distributor ng Mindanao. Okay? So, I suggest yung mga co-brothers natin sa Mindanao mag-advance orders na kasi ang tagal na napakainit ng panahon tapos biglang umuulan sa kanila ngayon eh. Mag-ingat lang. Nangyayari, stress ang manok talaga. Biglang change of weather. Kailangan mo na mag-preventive. Gamit na kayo ng ng antibiotics, TMPS. It will be a good preventive medication. Kasi ang unang talagang lalabas na sa stress. Pag na-stress ang ating manok, ang unang lalabas yan yung ipot nagbabago. Minsan okay lang ang kulay pero biglang lumalambot, gano'n. So pag nagtagal na yan ng ngayon pumangit na tapos kinabukasan pangit pa rin, I suggest mag-preventive na tayo. Pag lumala pa, treatment na tayo. Since nabanggit yung Doc yung yung sa stress, no? Ito ba mga supplement natin makakatulong ba? Yes, of course. Katulong ito. In any antibiotic treatment, sinusuportahan natin yan ng mga vitamins, minerals, and other herbal or probiotics. For example, itong yung pagpapakita mo ngayon, silver capsule. Silver capsule, yan. Si silver capsule ay lumang ingredient natin na silver capsule. So meron siyang natural vitamins, no, kasi all natural lang siya, chelated minerals, essential amino acids, antioxidants, and probiotics. Yan. So yan yung probiotics na yan, importante yan. Yes. Ang kagandahan nito, pag pinares natin to sa TMPS, ang kalabang kasi ng TMPS, ito pinag-aralan namin sa school.
Ang TMPS, yung folic acid, kinokontra niya. Kailangan kasi ng bacteria yung folic acid na to. So kaya itong TMPS hindi natin masyadong ginagamit doon sa nangingitlog kasi naka-apekto na doon sa paggawa noong yung embryo. Yung punla doon sa sisiw natin. Pero kung may sakit, baliwala na yan. Di bali ng hindi maganda yung hatchability niya, basta importante ma-survive natin yung ating manok. So yung folic acid, ito yung tinatarget ng TMPS. So kung magbibigay tayo ng vitamins o supplement na merong folic acid, tulad noong usual natin na mga multivitamins, ang mangyayari, hindi gagana ang TMPS. Okay. Kasi binigyan mo ng other source or ng sobrang daming source ng folic acid yung ating bacteria. So nakita ko dito sa silver capsule, it's natural. Tapos meron siyang probiotic. Itong probiotics naman, ang ginagawa nito, since stress nga, dumami yung bad bacteria, tulad noong salmonella, tulad noong E. coli. Itong probiotics naman, ito yung mga good bacteria. So binabalanse niya. Ang probiotics ay hindi gamot, pero nakakatulong siya sa ibang gamot tulad ng antibiotics para mabalanse. Hindi lang natin sila. So yung mga fear, no, yung mga takot ng ating mga co-brothers, no, yung pag gumagamit ka ng antibiotics, hindi ka pwedeng gumamit ng probiotics. Pwede naman. Kasi 'di ba, baka mamatay yung mga bakterya nga, 'di ba, pinapatay nga ng antibiotic. Pag gumamit ka ng probiotics, anong sense na nagbibigay ka naman ng bakterya ulit? Parang hindi naman kasi sinasabay. Tawag doon. Kung halimbawa sa umaga nagbigay ka ng TMPS, sa hapon pwede ka magbigay ng ng probiotics. Kung saan mababa na yung level ng Just imagine kung 100 ang binigay mo na probiotics, 100 na units. Sabihin natin may namatay diyan. Parehas siya ng dami ng namatay. Kung 100 din yung bad bacteria, 100 din yung good bacteria, namatay ang kalahati, ang 50%, at least nadagdagan mo yung good bacteria natin. And kaya nga maganda itong mga supplements natin ngayon, hindi lang siya probiotics, meron din siyang ibang nutrients na binibigay sa ating mga manok. Itong probiotics naman kasi hindi ibig sabihin na matay na yung bacteria, wala na siyang silbi. Kasi yung mga good bacteria natin, aside from balancing yung ating balance between good and bad bacteria, nagbibigay din siya ng nutrients. For example, yung isang product natin, may yeast extract. Vigor liver? Vigor liver, yan. So, ito. Pwede rin siya, yeast extract. Hindi siya tinatarget ng TMPS, pero kayang-kaya niyang So, pili lang tayo ng probiotics na. So, siguro kung para hindi na lang sila malito, for prevention, pwede pa ang probiotics. Pero kung nag-treatment ka na, isuporta mo na yung yung liver. Ano pa ba yung products natin na ito, ProHerb Noni. Yes, ProHerb Noni, fermented noni fruit. Sa stress. Meron kasi siyang anti-stress. Tapos syempre fermented siya, medyo acidic siya, then may vitamins, may minerals. It will help. Pero kung marami ang inyong gagamutin, halimbawa lahat ng nasa boarding area, lahat ng nasa range area, kasi malaki nga yung farm mo, syempre ang gusto mo niyan yung water soluble, kasi kung isa-isa mong hahawakan, isa-isa mong
bibigyan ng gamot, although sigurado ang dosage na kukuha nila, medyo matrabaho. So kaya nagpupunta tayo doon sa sa mga water soluble natin. So again, this is it's a call para sa management. Management ang magde-decide dito, no? What we can do is offer products, offer solutions for them to choose. Kaya nga sabi natin kanina, mag-stock na kayo ng mga gamot na to kasi pag kinailangan nyo, at least naandyan na. Hindi yung magtatanong pa kay kumpare, magtatanong pa kay amigo o kay amiga, di ba? Although pwede naman tayong kontakin anytime. Meron naman tayong mga Facebook page, may mga chat groups tayo na pwede natin silang tulungan. Kaya lang, syempre, pagpapadeliver pa yan. So, may late may late response. So, mas maganda, meron na kayo dyan, yung medkit natin, kumpletuhin natin. Kung si kumpare mo, meron ka namang amigo na malapit dyan sa inyo lang, o di ba, hati kayo, para tigkalahating kilo kayo. Diba? Importante na andyan yan. Every time na kailanganin mo, na andyan na yan. Saka uulitin ko ulit, TMPS, first line of defense. Pag hindi siya masyadong umepekto, after mga 3 days, we need to step up. Hindi ibig sabihin, pangit na yung produkto natin, kundi naging resistant na yung mga bacteria natin. So, kailangan natin siguro tumaas into X-Spectrum or sa enrofloxacin or pwede naman din amoxicillin. It's a basic principle sa amin mga veterinaryo, kahit anong hayop, hindi pwedeng isang antibiotic lang. Kailangan nagpapalit-palit ka. Kaya marami tayong line-up ng ating mga antibiotics. Yes. Actually, this is what I see in Pit Cobra. Maganda ang product lines, maganda ang and the quality wise, nakita ko naman yung mga pinapadala niyo sa aking sample, tinitingnan natin physically yan, para makita natin kung okay pa ba yung quality, para nare-review natin ng maayos. Para pagdating doon sa ating mga co-brothers na gumagamit ng products, ay sigurado tayo na magiging mabisa ito. At magiging mabisa ito, again, kaya tayo gumagawa ng mga ganitong programa para i-remind kayo sa tamang paggamit. It's not a silver bullet. Yung ibig sabihin, ito ang gamot, sigurado to. Hindi siya ganoon kasigurado kasi farm history, usually ang ibon, ang manok naman na maiksi ang buhay, so yung individual history ng ating animals hindi na masyado. Pero yung farm history, ano ba yung usual na ginagamit nyo dati? Kami lagi dok, puro kami lagi amoxicillin yung ginagamit namin. So puro a long time, siguro 2 taon na puro amoxicillin lang. Okay naman. So ngayon, hindi na gumagana si amoxicillin. So kailangan mo na magpalit. Kailangan mong tumaas. Tulad sa L-Spectrum at saka sa enrofloxacin. Or kailangan mong bumaba back to basic tulad ng TMP. Nung nagle-lecture ako noon sa university, ganyan sinasabi ko noon. You need to rotate your antibiotics. If you don't rotate, pataas ka ng pataas hanggang wala nang gagana sa iyo. Kukuha ka na doon sa mga ginagamit natin sa tao. Ganun na ang nangyayari. Which is nangyayari yan sa ibang practice tulad sa small animal, sa swine, sa mga broilers natin, sa mga layers natin, nangyayari na yan. Pero sa manok panabong, wag na nating gayahin yun sa kanila. Masyadong lang inabuso yung antibiotics. Mas maigsi naman itong life cycle ng
ng mga manok panabong. And we have a lot of products. Marami tayong choices. We just have to use it wisely. Tama. Mm. So, ayan. So much to learn. Ang daming nating natutunan kay Brother Doc, no? Sa pagdating sa mga antibiotics, sa mga supplement, meron si Pete Cobra niyan. At siyempre, ano muna tayo, commercial muna tayo ng konti. At maraming salamat sa mga nanonood. Ayan, sa YouTube, sa Facebook page natin, sa Pete Cobra Brother, Facebook account, nanonood din. Maraming salamat. At syempre, shout out tayo sa mga ating co-brothers, sa mga walang sawang pagtangkilik, no, sa ating mga produkto ng Pete Cobra. Ayan. Kay Sir Aurelio Gomez, no, pa-shoutout, idol, Lipa, Batangas. At maraming salamat, no, ever since talagang umu-order na kayo, naghahanap kayo ng poultry supply dyan sa Batangas. Halos lahat naman na meron. At minsan gusto nyo talagang mag-direct order sa amin at kinikater namin. Again, shoutout sa iyo, Sir Aurelio Gomez, at sa ating consistent na nanonood sa YouTube, na lagi nanonood ng mga programa ng Pete Cobra. Maraming salamat sa iyo, Desiderio Lamsin. Ayan. So, shoutout na rin natin, no, yung DM Steel Game Farm na nag-champion ng April 16, no, sa 12 Cock Derby, Santa Monica Cockpit. Ayan. Ayan, palakpakan na. Ayan, palakpakan. Ayan, ayan. Shoutout sa ating sa mga magigiting ng ating Pete Cobra Ambassador na si Romel Malimban, at si Sir Arvin Dicen, at sa handler na si John Maniago, at si Nat Balansala naman dyan sa Mindanao. At pagkatapos yan, nag-champion na naman ulit sila. Ayan. Nung dyan sa New Eagle Cockpit. Again, DM Steel Game Farm. Congratulations. Champion gamit ang Pete Cobra. Foreplay, Ignite. Ayan. So, congrats sa inyo. So, sa mga nag-chat, gaya nga na sinabi ni Doc, maraming avenue, no? Pwede kayo magtanong dito sa Pete Cobra Live, sa comment section. Magtanong kayo dito sa Pete Cobra page, even sa YouTube, no? Sa Brother Doc page din, pwede din kayo magtanong din doon. Shoutout din kay Sir Jerry Manalo, na palaging nanonood ng Pete Cobra Live. Bigyan natin siya ng isang palakpakan yan. Ayaw mandalo. Yun, okay. Okay. So, ayan. Almost 30 minutes na tayo nandito na nag-uusap. Maraming salamat, no, sa pag-tune in. At alam ko na napakainit ang panahon. Talagang kung gusto natin magtanggal ng damit yan. At kaya nga sinasabihan natin na mag-ingat, uminom ng tubig. Ayan, at siyempre manood lang tayo ng Pete Cobra Live. At abangan nyo ulit ang aming video next week, hopefully, na para mapag-usapan naman natin ng ibang topic. I-announce na namin yan sa Facebook page. Ayan. So, anything else, Doc, para to wrap things up? Yes, thank you again sa Pete Cobra for having me here. Kay Kuyang Peter, thank you very much. Kay Rico Brother, thank you very much. Ngayong mainit ang panahon, huwag nating kalimutan hydration sa ating mga sarili, inom tayo ng tubig. Yung ating mga manok, huwag nating kalimutan na bigyan ng tubig, bigyan natin siya ng supplement, vitamins, marami ang Pete Cobra dyan. And kung bigla nagbago ang panahon, tandaan, may mga antibiotics yan na pwedeng gawing preventive medications. And there are supplements that will help them cope up with the weather, iwasan ng stress, at natilihin ang kanilang health para sa susunod na laban, yung conditioning natin, hindi masisira. And mas sigurado ang ating panalo. More chances of winning if we keep them healthy. Okay, so ayan, again, mag-stock tayo ng mga produkto ng Pete Cobra. Importante yan na meron lagi kayo yun sa farm, sa backyard.
At syempre para makamenos kayo ng konti, meron tayong special promo, yung ating summer sale. Mag-order lang kayo sa pitcobra.com/shop. Then you'll get 10% discount on selected products. Type nyo lang yung promo code or yung discount code na summer10, you'll get 10% no sa Vigor Liver, Probone 12 at Spectrum B. Ayan. Baka makatulong lang din no para at least sa mga budget conscious natin at meron tayong pa-promo mula sa Pit Cobra. Okay. So, there you have it, no? Mga co-brothers, mga ka-Pit Cobra, nagtatapos na ang ating episode ngayon, ang ating Pit Cobra Live regarding no sa mga abnormal droppings, so mga ipot ng mga manok, paano gamutin at anong gagawin natin, no? At paano natin ito maiiwasan. Ayan. So maraming salamat, ka-brother Doc Eric. At ito muli si Rico Brother na nagsasabing mag-ingat po lagi, no, magdasal po tayo lagi na biyayaan tayo ng ating buong may kapal. So muli, magandang gabi sa inyo lahat.